Lumaki si Sibila, anak ni Amalric na una at ni Agnes ng Courtenay, sa gitna ng mga pasilyo ng Jerusalem at ng mga anino ng tunggaliang pampulitika, na alam niyang ang trono ng Jerusalem ay hindi isang pribilehiyo, kundi isang larangan ng labanan. Sa gitna ng marurupok na alyansa, bigla ang pagkamatay at walang humpay na mga pagdiin, ang batang prinsesa ay magiging reyna ng Jerusalem sa kasagsagan ng Unos. Bilang anak ni Amalric na una at ng kontrobersyal na si Agnes ng Courtenay, lumaki si Sibila sa gitna ng mga tensyong pampulitika at panrelihiyon ng kaharian ng Jerusalem. Pinalaki sa maharlikang hukuman, tinuruan siya kapwa bilang isang prinsesa at bilang posibleng tagapagmana ng isang trono na napaliligiran ng mga kaaway sa labas at mga paksyong naglalaban-laban sa loob. Mula pa noon, natutuhan niyang ngumiti sa mga taong kinamumuhian niya at tingbangin ang bawat salita kapag kaharap ang mapagmataas na maharlikang uri ng mga crusader. Lalong lumubat taon-taon ang kalusugan ng kanyang kapatid, ang batang si Baldwin na ika-4, na kilala rin bilang ang ketonging hari ng Jerusalem. Dahil sa paglala ng ketong, naging malinaw na kailangang magplano ang kaharian para sa pagmamana, at ang lahat ng mata ay tumuon kay Sibila. Siya ang tanging pag-asa para sa pagpapatuloy ng dinastiya sa panahong hinaharap ng Jerusalem ang lumalaking banta ni Saladin at ang pagbagsak ng sarili nitong pagkakaisa sa loob. Kaya ang pagpapakasal ng prinsesa ay naging usaping pang-estado. Sinikap ng bawat paksyon na ipuwersa ang isang manliligaw na magtitiyak ng kanilang impluwensya. Ang ina ni Sibila, si Agnes, ay kumilos ng mahusay sa likod ng mga tabing upang mapanatili ang kapangyarihan ng kanilang angkan. Noong taong 1176, nagpakasal ang batang prinsesa kay William ng Montferrat, isang iginagalang at prestihosong maharlika mula sa kanluran. Ipinagdiwang ang pagsasama ng marangya, at sa isang maikling sandali, kumatawan ito sa pag-asang madakaroon ng katatagan. Ngunit napatunay ang malupit ang kapalaran. Namatay si William pagkalipas ng ilang buwan, biktima ng malaria, at iniwan si Sibila na balo at nagdadalang tao. Ang pagsilang ng kanyang anak na si Baldwin ay nagbigay sa korte ng Jerusalem ng lalaking tagapagmana na matagal nitong pinananabikan. Sapagkat ang Haring Baldwin na ika-4 ay hindi makapagkaanak dahil sa malubha niyang ketong. Si Sibila ay ngayon kapwa balo at ina ng magiging hari. Kaya napuwesto siya sa sentro ng masalimuot na lambat ng mga alyansa, pag-aalinlangan at ambisyon. Ang kanyang katayuan ay sabay na marupok at makapangyarihan. Tinutumbok para manipulahin, ngunit isa ring susing teraso sa laro ng pagmamana. Habang unti-unting nanghihina ang ketonging hari, may mga bagong tauhang lumitaw. Si Amalric ng Lusignan, na matagal nang may puwesto sa korte, ay dinala ang kanyang kapatid na si Guy ng Lusignan sa silangan. Agad nakita ng ina ni Sibila na siya ang perpektong kakampi, tapat, madaling impluwensyahan at malayo sa mga lokal na paksyon. Noong taong 1180, pinakasalan ni Sibila si Guy. Hindi naging popular ang kasal na ito sa mga baron ng kaharian. Nangamba ang mga maharlikang tulad ni Raymond na ika-3 ng Tripoli at ng magkakapatid na Ibelin na si Guy, na kulang sa karanasan at padalos-dalos ay maglalagay sa panganib sa dati ng marupok na balanse ng politika ng mga crusader. Tumaas ang tensyon nang hindi na makapangguna si Baldwin na ika-4 gaya ng dati dahil sa karamdaman, kaya napilitan siyang italaga si Guy bilang rehente. Ang kabiguan ni Guy na umilos ng may katatagan sa harap ng mga banta ng mga Muslim ay nag-iwan sa kanya na nag-iisa. Si Sibila mismo, na naipit sa pagitan ng katapatan sa kanyang asawa at tungkulin sa kaharian, ay napalibutan ng mga paratang, mga bulong-bulungan at mga sabwatan upang siya'y patalsikin. Ngunit lalo pang lumuba ang lahat nang bumigay si Baldwin na ika-4 sa kanyang karamdaman. Pinalitan ng yumaong hari ng kanyang pamangkin, ang batang si Baldwin na ika-5, anak ni Sibila. Gayunman, maikli ang paghahari ng bata, at matapos ang kanyang maagang pagkamatay, bumulusok ang kaharian sa panibagong krisis. Sa gitna ng mga alitan, ginulat ni Sibila ang mga maharlika.
Pumayag siyang ipawalang bisa ang kanyang kasal kay Guy sa kondisyong siya mismo ang makapipili ng susunod na hari. Makatwira ng mungkahi, ngunit matapos siyang koronahan, pinasindak niya ang korte nang muli niyang piliin si Guy at siya mismo ang nagkorona sa kanya. Ang pagkokorona kay Guy ng Lusignan sa tuwirang pagpili ni Sibila ay naghati sa kaharian ng Jerusalem sa dalawang panig na hindi na mapagkakasundo. Habang tinanggap ng ilang paksyon ng autoridad ng bagong hari bilang isang natatapos ng bagay, ang iba, tulad din na Raymond na ikatlo ng Tripoli, ang bahay ng Ibilin at malaking bahagi ng eliteng militar, ay nakita kay Guy ang isang walang ingat na adventurero na hindi angkop humarap sa lumalaking banta ni Saladin. Ang kaharian na dati nang pinahina ng mga sigalot sa loob ay nayon tumungo sa pagguho. Si Saladin, na masusing nagmamasid, ay nakitang pagkakataon. Pinag-isa niya ang mga puwersang Muslim ng Syria, Ehipto at Mesopotamia at naglumsad ng lubosang kampanya laban sa mga estadong Crusader. Sumabog ang krisis noong buwan ng Hulyo taong 1187. Sa ilalim ng pressure ng kanyang pinaka-radical na mga kakampi tulad ni Renald ng Chatillon at ng mga Templar, nagpasya si Guy na lisanin ang Sepphoris kasama ang malaking hukbo upang saklolohan ang kuta ng Tiberias na kinukubkob ng mga Muslim. Mali ang pagkakaplano. Sa naglalagablab na tag-init ng Galilea, nagmartsa ang mga puwersang Crusader sa tigang na lupain na walang mapagkukunan ng tubig habang pinaliligiran sila ng hukbo ni Saladin ng may bilis at tuso. Noong araw na ika-4 ng Hulyo, sa talampas ng Hattin malapit sa dagat ng Galilea, nagsagupa ang mga hukbo. Uhaw, magulo at balot ng usok na itinakda ng mga Muslim, bumagsak ang mga Crusader. Ang labanan sa mga sungay ng Hattin ang naging pinakamalaking kapahamakan sa kasaysayan ng kahariang Latin. Halos bawat baron ay napatay o nabihag. Nawala ang tunay na krus, ang banal na relikyang gala ng hukbo. Si Reynald ng Chatillon ay pinatay ni Saladin mismo. Iniligtas si Guy ng Lusignan, ngunit dinala bilang bihag. Si Sibilia, na nanatili sa Jerusalem, ay tumanggap ng balita ng pagkatalo na may bigat ng isang taong nakakita ng katapusan ng lahat ng ipinangako niyang pangalagaan. Nawalan ng kapangyarihan at reyna ng isang kahariang guho, sinikap ng ayusin ang pagtatanggol ng lungsod gamit ang kakaunting natitirang mga yaman. Noong buwan ng Oktubre, kinubkob ni Saladin ang Jerusalem. Dahil walang hukbo at walang mga dagdag na puwersa, hindi na nakapaglaban ng lungsod. Noong araw na ikalawa ng Oktubre, taong 1187, sumuko ang Jerusalem matapos ang mga negosasyong pinangunahan ni Balian ng Ibelin. Nang may dangal, umalis si Sibilia sa banal na lungsod na walang kayamanan o maharlikang bantay. Ngunit taglay pa rin ang tapang ng isang reyna. Tumungo siya sa Tiro, kung saan nagtitipon ng marami sa natitirang mga Kristiyano. Kahit sa gitna ng trahedya, tumanggi siyang iwan si Guy na nakabilanggo sa Damasco. Ang katapatang nagpatibay sa kanyang pagpili ng asawa ay nanatili kahit sa bigat ng kasawian. Pagkaraan ng 1 taon sa pagkabihag, pinalaya si Guy ni Saladin. Estratehiko ang pasya. Umaasa si Saladin na ang presensya ni Guy bilang hari ay lalo pang magpapahina sa mga Crusader at pipigil sa pag-angat ng mas may kakayahang mga pinuno. Muling nagkasama si Sibila at ang kanyang asawa, Dinaglaon, noong taong 1188. Halos lahat ay nawala na, ngunit naglakbay ang mag-asawa upang bawiin ang naagaw. Si Guy, na sinusubukang ibalik ang kanyang autoridad, ay nagtungo sa Tiro. Ngunit tinanggihan ni Conrad ng Montferrat na namumuno na roon sa suporta ng mga baron at ng mga tao. Natalo sa politika, tinipon ni Guy ang natitira niyang danggal at nagmartsa upang kubkubin ang lungsod ng Acre na nasa kamay pa rin ng mga Muslim. Sumama si Sibilia sa kanya. Dito nagsimula ang magiging pinakamahaba at pinakamadugong pagkubkob sa mga krusada. Noong taong 1189, nagsimulang dumating ang mga puwersa ng ikatlong krusada mula sa kanluran. Ngunit mabagal at ubod-hirap ang pagkubkob at dinapuan ng mga sakit. Ito ay isang basang lungsod, pinamumugaran ng mga lamok
at madaling kapitan ng pagsiklab ng lagnat at salot. Sa gitna ng pagdurusa ng mga sundalo at mga peregrino, namukod tangi si Sibylla bilang isang matatag na presensya. Ang reyna, bagaman siniraan ng marami, ay nagpakita ng habag sa mga sugatan at ng tahimik na katatagan sa harap ng trahedya. Sa tag-init ng taong 1190, inabutan siya ng lagnat, na unang panginginig siya kaang deliryo. Sa loob ng ilang araw, ang katawan ng reyna na pinahina na ng mahabang paglalakbay ay bumigay sa karamdaman. Nagkasakit din ang dalawa niyang anak na babae at pumanaw di naglaon. Sa pagkamatay ni Sibylla, nawala kay Guy ng Lusignan, hindi lamang ang kanyang asawa, kundi ang pundasyon ng kanyang pagiging lehitimo. Kung wala siya, ang pag-angkin ni Guy sa trono ng Jerusalem ay hindi na mapaninindigan. Ang mga baron, sa pamumuno ni Conrad ng Montferrat, ay nagsanib puwersa upang tuluyang ibukod siya sa pagmamana. Namatay si Sibylla na malayo sa Jerusalem, malayo sa kaluwalhatian, malayo sa kapayapaan. Ang kanyang buhay ay tinatakan ng katapatan, trahedya, at tahimik na tapang. Bagaman hindi makatarungan ang pagtrato sa kanya ng maraming tagapagtala, nananatili siyang isa sa mga trahedyang figura sa kasaysayan ng mga Crusader. Isang babaeng nagsikap hanggang sa pinakahuli na itaguyod ang isang kahariang matagal ng gumuho bago pa man ito tuluyang bumagsak.